Alright, so I will be your speaker. I am Silene Parcon Villaseñor, 31 years old, a former call center representative, associate financial planner, financial educator, executive marketing director, and WSB Green Jacket qualifier here in IMG. Alright, so sino nga ba si IMG? So IMG stands for International Marketing Group. No? So IMG is hindi po tayo networking dito guys ha. So si IMG po ay financial brokerage, no? So ayun, we have a global campaign for financial education. So that is our goal is to educate 30 million families by the year 2030. So as of now, nasa more or less or more than 11 million going 12 million na po yung na-educate ni IMG, and we are thankful kasi kasama na din po kayo doon sa campaign natin. Yeah? Ayan. So, why we teach financial literacy? Bakit ka ba tayo nagtuturo ng financial literacy? It is because, no, the rule of money is changing. So, paiba-iba po, no, yung rule ng pera. So, kung nung unang panahon, pag nag-deposit ka sa bank, no, mataas pa yung interest rate niya. Pero ngayon, nasa less than 0.025% na lang, no? Kasi sobrang baba na ng interest rate na binibigay ng bank, no? And then second, lack of financial education, no? So sabi nga dito, in the 2018, the average Filipino has a financial quotient of 53%. No, kung sa school ba, yung 53% pasado ba 'yan o bagsak? 'Di ba? Bagsak talaga 'yan, no? So that's the reason why a lot of Filipinos ay na-scam kasi kulang sila ng financial education. No? So ngayon, our Senator Raffy Tulfo files a bill seeking to enhance financial literacy for OFWs. Kasi most of the OFWs ay na-scam, no? Kasi nga kulang sila ng financial education. Alright, then people live longer today, no? So tayo daw nabubuhay ng matagal ngayon. So Filipino life expectancy as of 2015 na survey, yung mga lalaki daw nabubuhay up until 69 years old. Then mga babae naman hanggang 75 years old. So kailangan paghandaan natin ito, no? Ano ba ito? Yung retirement natin. No? What if makaka-experience tayo ng retirement and healthcare crisis? And then, kailangan meron tayong healthcare kasi hindi habang panahon kaya natin magtrabaho, at the same time, hindi habang panahon malakas tayo. No? Ayan. No? So, ito po yung mga partner natin, SSS, Pag-ibig, and then PhilHealth. Okay, so high cost of living. So mahal na ngayong panahon, no? So we need to teach financial literacy kasi sobrang mahal na, no? Dati, no? So sabi nga dito, many people have difficulty in saving for their future needs. Bakit? No, dahil sa inflation. So bakit pa tayo or ano pa ang maiipon natin? Kasi nga kulang pa sa gastusin. No? Kasi we need to beat inflation. So ano ba yung inflation? Inflation is mahal na yung presyo ng bilihin pero mababa yung halaga ng pera. So hindi siya match. No? And then, bakit hindi ba nakakapag-ipon yung mga tao? Kasi dahil sa utang. No, yung sa panahon ngayon wala ng tao na nagpapautang na walang interest. Lahat ng inuutang natin is meron na pong interest. That's why unahin natin bayaran yung mataas yung interest rate, no, para makaluwag-luwag tayo hanggang sa makapag-ipon tayo. Okay? Then sabi nga no ni Robert Kiyosaki, money without financial intelligence is money soon gone. So kahit gaano pa kadami yung pera natin, if we don't know how to manage it, mauubos at mauubos talaga yan. Diba? So sinasabi ko nga palagi na kahit isang sako pa yung pera mo, kung hindi ka marunong mag-manage, pati sako mawawala yan sa'yo. No? Okay? Ayan. Alright. So,
Dito na tayo, no? So, two types of income, no? Ano ba yung two types of income? Meron tayong active income. Ano ba yung active income? Active income is an income from your direct labor. So, we are working for money, no? Yung ibig sabihin nun, tayo yung nagtatrabaho para sa pera. No? For example, kung may trabaho ka, yung sahod mo. Pag doktor ka, yung pasyente. Pag lawyer, yung kliyente. Pag OFW or seafarer, yung kontrata ninyo. No? Pag ahente ka, yung komisyon. So that's why ang active income is your income from your direct labor. Okay? And the other type of income naman is yung passive income. Ano ba tong passive income? So passive income is an income keeps coming even if you are not working. No? Sa madaling sabi, passive income is money working for you. Yung pera ang nagtatrabaho para sa iyo. Bakit, no? You stop working, your income continues. O, tingnan nyo dito, si madam, pahiga-higa na lang. Pero, continuous na pumapasok yung income niya. Ha? Kasi meron yung, saan ba nanggagaling yung income na yun? Sa interest from your investments. No, pag may investment ka sa mutual funds, sa stocks, no, bond and long-term healthcare. So yung income mo doon or yung interest doon, pumapasok yun sa iyo. So yun yung nagtatrabaho for you. And then royalty income pag meron tayong negosyo, like yung mga apartment, no? Pag may mag-rent doon sa apartment na yun, meron talagang income na bumabalik sa atin. Okay? And then rentals, no? Ayan. Alright, so do not work hard for money. Let your money work for you. No? Huwag ka magpakahirap magtrabaho para sa pera. Antayin mo na yung pera ang magtrabaho para sa iyo. Ha? Ayan. So, dito na papasok yung topic natin ngayon. The basics of stock market and mutual funds investing. Okay? So, we need to build long-term investment. Bakit kailangan meron tayong long-term investments? And we need to understand how money works. Intindihin natin paano ba magtatrabaho yung pera para sa atin. Right? So, sabi nga no, how do we make money work for us? So, meron tayo ditong rule of 72, no? Or the power of compounding interest from Albert Einstein. No? So sabi dito na dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years and it will take for your money to double. So sabi daw dito, yung pera natin, no, na dineposit, na, so it will take 72 years, no, para dumoble yon. For example, ganito. No? So, nag-open ka ng savings account sa bank, which is 10,000 pesos. Ngayon, si bank, binigyan ka lang ng 1% na interest rate. So, gagamitin natin itong rule of 72. So, 72 divided by 1 is equals to 72. So, it will take 72 years para dumoble yung pera natin. So, napakatagal po ng 72 years. Alright? Okay, so how do you want to make 6 million? Ano ba yung gusto mo para magkaroon ka ng 6 million? First, you work for 6 million or let your money work for your to have 6 million. Okay? So for example, ganito, how many years you will work to make 6 million? Ilang taon ka magtatrabaho para magkaroon ka ng 6 million? Halimbawa, no? So 200,000 per year. I-times natin yan siya sa 30 years, so magkakaroon ka ng 6 million. So 30 years kang magtatrabaho to make 6 million. Okay, dito naman sa kabila, let your money work for or para magkaroon ka ng 6 million. Meron tayong first option, dito ilalagay mo siya sa 12% na interest rate. So ngayon, every year ka maglalagay ng 100,000. So pagdating na 36 years, meron kang 6.4 million. Okay? So sa other option naman, maglalagay ka ng 1,000 monthly. No? Pagdating mo ng 36 years, meron kang 6.4 million. Ang tanong, magkano bang meron tayo ngayon? Meron ba tayong 100,000 or meron tayong 1,000 pesos monthly?
Diba? So tingnan ninyo kung saan yung mas magaan para magkaroon tayo or ma-achieve natin yung mga goals natin. No? So syempre dito tayo sa 1,000 monthly kasi magaan lang siya. No? Ilang 1,000 na ba yung dumaan sa atin na walang bumalik? Ha? Ayan. Alright. So dito, ikaw ito. No? So ikaw, iniisip mo kung saan mo ilalagay yung pera mo. So for example, yung pera mo is nilagay mo siya sa bank, tawag sa'yo is depositor. So sa pera mo, savings account. So saan ba nilalagay ni bank yung dineposit mo? Dito sa government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estate. Okay? So magkano ba yung kinikita ni bank dyan? 12%. Alright? And then, magkano lang yung binabalik sa'yo? 0.25% lang. Alright? Ngayon, so yung pera mo, nilagay mo naman siya sa mutual funds. Tawag sa'yo, shareholder, sa pera mo is investment. So saan ba nilalagay ni mutual fund yung ininvest mo na pera? No? So dito din sa tatlong ito. No? Government securities, commercial papers, stocks, and equities. So ang tanong ngayon, magkano ba yung kinikita ni bank? Same as or ni mutual fund? Same as sa bank. 12% din po. Pero magkano yung binabalik ni mutual fund sa investor or sa shareholder? Also 12%. No? So wala kang lugi pag nilagay mo yung pera mo sa mutual fund kasi kung magkano yung kinita ni mutual funds, yan din yung ibabalik sa iyo na shareholder. Alright? Okay, so how much can you save to achieve your goals? Ano ba yung mga goals natin sa buhay? No, so ma'am, after 10 years old, magpapakasal ako. Oh, that's good, no? After 10 years old, ma'am, magfo-for good na ako. No? After 5 years, ma'am, magpapatayo ako ng bahay. Okay. No? So tingnan natin dito. Halimbawa, nag-monthly savings ka ng 1,000 pesos, then nilagay natin siya sa mutual funds. Then ngayon, si mutual funds, binigyan tayo ng 12% na interest rate. So 30 years from now, meron kang 3 million. Pero naiisip natin masyadong matagal ang 30 years. No, gusto ko mga 10 years lang. So it's okay, no? Oh, pwede kang maglagay ng 5,000 pesos monthly, no? Para magkaroon ka ng 1.1 million. No? So, pero ito guys, for ano lang to, sample lang ito, guide lang po ninyo ito siya. Ha? Okay? So, mag-differ pa rin yan siya sa galaw ng market. Okay? At it depends pa rin sa goals natin sa buhay. Alright? Okay? So dito nga no, ito yung palatandaan na maganda mag-invest sa stock market. Bakit? No, so mapapansin niyo dito, pag merong crisis na hinaharap yung Pilipinas, bumababa no, yung price of shares. No? So bumabagsak talaga yung market. So ibig sabihin pag bagsak yung market, guys, mababa din yung price of shares. No? So up until now, we are facing COVID. So nagre-recover pa lang tayo no sa pandemic. So ibig sabihin, now is the best time to invest kasi po mura yung price of shares. All right? Okay? So, we need to think long term. Bakit kailangan mo mag-think ng long term? Kasi po, pangit naman yun na ngayon mo i-invest, the next month i-withdraw mo na. So, hindi na lang. No? Kailangan yung pangmatagalan, yung goals talaga natin sa buhay. Alright? Okay. So, remember, no? The higher the yield, the higher the risk. So, we need to know your risk tolerance. The best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Alright? So, mayroon akong tatlong scenarios dito guys, no? Na ito yung indicator natin sa pag-invest natin sa mutual funds. Okay, tingnan ninyo. Alright? So, dito sa scenario 1, okay, price of stocks rises. So, mataas, no? Pataas ng pataas yung presyo ng stocks. Alright? Then, scenario number 3, or nauna yung 3, meron pa yung scenario number 2, no? So, sa scenario number Alright, so scenario number 2, yung price of stocks drops,
No? Bumaba siya, then gains back. No? Bumaba, then nakabawi. Then dito sa scenario number 3, guys, price of stocks drops, then rises slowly. Okay? Bumagsak yung ekonomiya, then dahan-dahan siyang nakabawi. Okay, ngayon, tingnan natin dito kung paano siya. Alright, dito sa scenario number 1, example, no? Nag-invest ka ng 1,000 pesos monthly. Okay. So since pataas yung price of shares, no? So yung first na pag-invest mo, yung price of share is 10 pesos. So sa 1,000 mo, meron kang nabili na 100 shares. So sa second month, 12 pesos. Sa third month, naging 14 pesos. So meron kang nabili na 71.43 shares. Fourth month, naging 16 pesos. No? Fifth month, naging 18 pesos. So, meron kang nabili na 55.55 shares. Then, sa ika-6th months, naging 20 pesos yung price of shares. So, meron kang nabili na 50 shares. Alright. Ngayon, yung total shares na nabili mo within 6 months is 422.81 shares. Okay? So ngayon, i-base natin siya sa last price of share. So yung last price of share dito is 20 pesos. Right? So 422.81 multiplied by 20 is equals to 8,456.20. Yan. So ngayon, ililas natin dito yung na-invest mo for the 6 months. So, 6 months ka nag-invest times 1,000, meron kang 6,000 pesos na kapital. Okay? So, 8,456.20 less 6,000. Meron kang income na 2,456. Okay? Ayan, yan yung scenario number 1. Alright, then proceed tayo sa scenario number 2. Ngayon, same pa rin. Nag-invest ka pa rin ng 1,000 pesos every month for 6 months. Okay. So, first na price of share pag-invest mo is 10 pesos. Okay. Meron kang 100 shares. Second month is 7 pesos. Bumaba siya. Meron kang 142.90 shares. Sa third month, 5 pesos na lang, meron kang 200 shares. Sa fourth month, nakabawi, naging 6 pesos. Then, sa fifth month, naging 7. Then, sa ika-6th month, bumalik sa 10 pesos yung price of shares. So, meron kang total shares of 852.50. So, again, imumultiply natin sa last price of shares, which is 10,000 or 10 pesos. Yun, no? Multiplied by 10 is equals to 8,525. Ngayon, i-less naman natin yung capital mo na 6,000. Okay? Yung gain mo or yung income mo after 6 months is 2,525 pesos. Alright? Okay, so ngayon, proceed naman tayo sa scenario number 3. Ito, same pa rin guys, no? Same situation. Nag-invest ka ng 1,000 pesos, then 6 months ka na bigay. Okay. So ngayon sa first month, meron kang 10 pesos na price of shares. So sa 1,000 pesos mo, meron kang nabili na 100 shares. Alright? Second month, 4 pesos. Meron kang nabili na 250 shares. Sa third month, 2 pesos na lang. Meron kang nabili na 500 shares. Alright? Then, sa ika-fourth month is piso na lang. No? So, bumagsak talaga yung price of share. Napakamura. No? So, meron kang nabili na 1,000 shares. Then, sa ika-fifth month, 2 pesos. Meron kang nabili na 500 shares. Then, sa ika-sixth months, 5 pesos na lang. Meron kang nabili na 200 shares. So, magkano ba yung total shares mo lahat? 2,550 shares. Okay? Multiply natin siya sa last price of share which is 5 pesos equals to 12,750 pesos. Alright. Ngayon, ileles natin yung capital mo na 6,000 pesos. Okay? So, magkano po yung income mo? Right? Which is 6,750 pesos. Okay, saan ba yung gusto nyo? 1, 2, or 3?
Okay, so hindi namin sinasabi na mali doon sa scenario 1, hindi pwedeng mag-invest, pero mas maganda mag-invest pag bagsak yung price of shares. Alright? Okay, so paano nga ba pinapagalaw ni mutual funds yung investment natin? Okay, so sabi dito, pooled money from different investors. Okay, aggressive in capital growth, money generally invested on blue chips companies listed on the Philippine Stock Exchange. Alright, so ngayon, ikaw to, okay, ikaw, ako, yung mga investor, IMG members, ininvest na, yung pera na ininvest natin, iniipon yan siya sa fund house. Then si fund house naman, nag-a-appoint yan siya ng fund manager. So ngayon, si fund manager, ini-invest yung pera natin sa mga blue chips companies. Ano-ano ba yung mga blue chips companies? Yan yung Jollibee, BDO, SM, Robinson, Petron, Philippine Airlines, Cebu Pacific. Yan sila yung mga blue chips companies. Ngayon, yung income na kinikita dito sa mga blue chips companies, yan din yung binabalik sa investor. Okay? So that's why kung magkano yung kinita ni mutual funds, yun din yung binabalik sa investor. Wala tayong lugi. Alright? Okay, so sabi nila, scam ba si mutual funds? Hindi po. Bakit? Kasi even our government nag-invest sa mutual funds. Okay? Tingnan natin dito. SSS invests 3 billion in mutual funds. Okay? Kaya hindi po scam, no? Si mutual funds, and legit po talaga siya. Alright. Okay, so bakit maganda mag-invest sa mutual funds? First, no, meron tayong professional management. Okay? Meron tayong fund manager na sila na yung mag-aayos ng investment natin sa mutual funds. All we have to do is to monitor the price of shares. Alright? Di na natin kailangan na tayo yung mag-direct ng trading. Kasi meron na tayong professional fund manager. And then, potentially higher returns. Mataas yung income na binabalik sa atin. Kasi, kung magkano yung kinita ni mutual funds, yan din yung binabalik sa investor. Alright? Then, low capital requirement. No? So, for only 1,000 pesos, meron ka nang or pwede ka nang mag-invest sa mutual funds. Okay? Then, pwede kang magdagdag anytime, minimum of 20 pesos. Right? And then, instant diversification. So, naka-diversified yung pera natin. You are not putting your eggs in one tray. No? So, kaya, halimbawa, yung mga itlog, pag nilagay mo lang siya sa isang tray, pag nahulog yung tray, basag lahat ng itlog mo. Pero, pag nilagay mo siya sa different trays, hindi, pag nabasag yung iba, meron ka pang other na itlog. Okay? So, ganun yun siya. So, kasi dito yung pera natin sa mutual funds, naka-diversified yan. Naka-invest yan siya sa Jollibee, sa BDO, sa BPI, no, sa SM, Robinson, and sa mga blue chips companies. Alright? Then safety and transparency. Bakit safety? Kasi naka-registered tayo sa SEC. Okay? And bakit transparent? Kasi meron tayong portal account wherein mamomonitor natin doon yung investment natin. Okay? And then ito yung pinakagusto namin dito guys kasi tax exempt. Wala tayong tax na binabayaran. Kung magkano yung ininvest mo, yun talaga yung papasok sa account mo. No, hindi na yun babawasan ng entry fee, processing fee, or whatsoever kasi tax exempted na tayo. Alright? Okay, so ito yung benefit mo. Pag naging part ka ng IMG, no? Pag naging member ka ng IMG, free investment seminars. Libre, no? Wala kang babayaran dito kasi libre yung mga investment seminars, training, para mas malaman pa natin kung paano talaga gumagalaw yung mutual funds. Alright? And mutual funds at zero entry fee. Wala kang babayaran. Sabi ko nga kanina, wala tayong babayaran na entry fee. Kung magkano yung nilagay mo, yun talaga yung papasok sa account natin. Alright?
Okay? So ito, pag naging part ka ng IMG, yung 1,000 pesos mo, automatically po malalagay yan siya dito sa Solvivo Fund natin. Okay? Then, pwede tayo magdagdag ng 5 or 20 pesos. Okay? Na minimum investment. Alright. Okay, so meron din tayong access to a stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. So dito, meron tayong dalawang ways to invest in Jollibee. First is become a franchisee and invest more or less 30 million to open one branch. Pag gusto mong mabukas ng isang branch ng Jollibee, kailangan mo maglabas ng pera na 30 million. Diba? Or second option, become a shareholder in the stock market or mutual funds. You only need 1,000 pesos minimum for initial investment. Okay, ang tanong, magkano ba meron tayo ngayon? Meron ba tayong 30 million or 1,000 pesos? Diba? So, magiging shareholder na lang tayo ng Jollibee. Diba? So, huwag kang magalit. No? Huwag kang magalit kung mahaba yung pila sa Jollibee. Bakit? Kumikita ka dun eh. 'Di ba? Kung mataas yung pila, huwag kang mainis. You need to be thankful. No? Kasi mahaba yung pila, may income ka din doon. Kasi isa ka sa shareholder ng Jollibee. Okay? So, pansinin nyo dito guys, nung unang panahon, 2013 pa lang, magkano lang yung price per share? 100 pesos. No? Pag 2014, naging 180. 2015, naging 200. 2016, naging 250. So, as of February 12, 2018, naging 283 na yung per share. Magkano na kaya yun? No? Kung nakapag-invest ka before ng 100,000, no, nung 2013, oh, meron ka ng 283,000 ngayon. Magkano yung kinita ng pera mo? Oh, sobra pa sa doble. 'Di ba? So, bidang-bida yung pag sa Jollibee ka or member ka ng IMG, magiging happy ka. No? Kasi hindi ka lang kumakain sa Jollibee at the same time nabubusog ka. No? At the same time, kumikita ka. Kasi isa ka sa shareholder ng company. Alright. Okay, so become a lifetime member and talk to the person who invited you or kung sino man po yung nag-send ng video na to sa inyo. Okay, so magkano ba yung membership fee natin? Only 6,000 pesos for local code and for international code is more or less 11,000. Pero pag international code po kayo, if for an OFWs, meron po tayong additional na mga benefits. Alright? Okay. So, pag naging part po kayo ng IMG, meron po tayong portal account, no? Wherein, mamomonitor ninyo yung inyong mga benefits. Okay, ano-ano ba yung mga benefits pag naging part tayo ng IMG? Ito na yung Solvivo Fund natin. Alright, ito siya. No, pwede mamomonitor mo dito kung magkano yung price of share, pwede ka mag-redeem kasi yung investment natin sa Solvivo guys is withdrawable siya anytime. Alright? And then, meron tayong 50,000 na Fidelity Life Insurance. Kasama na yan sa membership ninyo. Okay? Everest Memorial Services. Alright? Then, free na personal accident insurance. 100,000 na free pag local code. Pag international code naman kayo, that is 600,000. Okay? Meron din tayong unlimited eye consultation. No? So, libre ang check-up. Then, meron din tayong frames na libre. So, yung babayaran na lang natin is yung lens kasi iba-iba po tayo ng grado ng mata. Alright? Then itong Neuracash. Itong Neuracash is ito po yung internal account natin dito sa IMG. Parang GCash account yan siya. No? Pag nag-withdraw kayo ng investment, dito yan siya papasok. Then i-attach natin or i-align natin yung bank account niyo dyan para pwede ninyo ma-withdraw yung pera. Okay? Then, Kaiser Medical Center. Meron tayong unlimited consultation sa Kaiser Medical Center.
Okay, benefit din po natin yan siya. Then IMG Auto Program, kung gusto nyo bumili ng sasakyan, any type and any brand of car, as long as brand new, no? So pwede po kayong, or meron po tayong discount as an IMG member. And then itong Kaiser, meron po tayong access sa Kaiser International Healthcare. Ito po yung savings program din ng IMG for ano din po itong Kaiser na healthcare for hospitalization and for annual physical examination. Okay, pwede din po kayo makapag-avail nito. Alright. Okay, so sino-sino nga ba yung mga members ng IMG? Sila yung mga uniform personnel. Okay, mga police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Navy. No, kasi dito guys, hindi tayo mahiya mag-share ng ating mission because legit yung company natin. No? Ayan, also the teachers, no? Yung mga teachers, sabi nila yung mga teachers daw are made in London. Kasi loan dito, loan doon. Pero ngayon, hindi na. No? Kasi financially educated na din yung ating mga teachers. Alright? And also the OFWs and the seafarers. No? Kasi guys, napakahirap no, as an OFW na uuwi tayo dito or uuwi kayo dito sa Pilipinas na puro resibo lang yung dala. No, that's why yung goal ni IMG is makauwi kayo dito sa Pilipinas na may ipon, no, protected kayo at the same time protected din yung pamilya ninyo. Okay? Ayan, and also the millennials kasi nga daw yung kabataan ang pag-asa ng bayan. No? So kaya habang bata pa sila, we need to teach them financial literacy. No? All right. Okay. So, tapos na tayo guys, no? So, sabi nga dito ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. So, hindi naman po tayo makakapili kung sino yung gusto natin maging tatay, di ba? Kaya, pag namatay tayo na mahirap, yun yung napakalaki nating kasalanan. No? So, we need to take action. Sabi din nga, no? Do your best today, no, for your future self. 'Di ba? So sabi nga, wag na tayong mag-isip na ay next time na lang ako mag-invest. O sige, next time na din yung future natin. 'Di ba? So take action now. Kasi walang ibang makaka-benefit niyan, guys, kundi kayo din. No? Kasi pag naging part kayo ng IMG, walang income kung sino yung nag-invite sa inyo. No? Wala silang magiging income because we are not networking here. IMG teaches financial literacy. No, for us to learn, for us to grow, and ang goal talaga namin dito sa IMG is maturuan namin kayo and ma-convert kayo from being spender into savers and to teach you the right way. So yun talaga yung pinaka-goal ni IMG. Alright? No? So, ayun guys, no? Before tayo mag-end, so may ipapakita akong video sa inyo. Kakampi mo, kakampi natin. Sama-sama tayo patungo sa financial freedom. Rafi Tulfo po, kakampi ng inapi, kakampi ng IMG.
Ayun guys, no? So even si Senator Raffy Tulfo naniniwala sa campaign natin dito sa IMG. Okay? So kaya yung goal din niya is matulungan yung mga OFWs na makauwi ng Pilipinas na merong ipon. No, hindi puro resibo yung ipon. All right, so thank you everyone for attending, and God bless everyone. So bye for now.